Magandang araw sa iyo. Meron tayong isang set ng mga theological notes dito na sa unang tingin parang pamilyar na ang paksa. Bautismo sa tubig. Oo, pamilyar nga. Pero bago mo isipin na tungkol lang ito sa, alam mo na, seremonya sa simbahan, teka muna. Kasi ang mga source na ito, dinadala tayo sa isang parang kakaibang paglalakbay. Tama. Magsisimula tayo sa lumang tipan, dadaan sa mga disipulo, tapos aabot hanggang saan? Uy, sa katapusan ng mundo. Isang malawak na scope. Oo. Ang misyon natin. Alamin kung paano nag-uugnay ang parang simpleng paghuhugas kang paa sa katarungan ng buong sansanikob. Okay, simulan na nating busisin to. Tama ka dyan. Kasi ang pinapakita talaga ng mga sulating ito, hindi lang isang ritual ang bautismo. Hindi lang isang beses. Oo, isa itong kumbaga paulit-ulit na pattern. Isang simbolismo na lumalabas sa iba't ibang anyo. Paglilinis, paghatol, at siguro yung pinakamabigat sa lahat. Ano yon? Yung ideya na ang pananampalataya ay kailangang makita sa gawa. Para siyang blueprint. Na nagpapakita kung paano gumagalaw ang Diyos sa kasaysayan. Sige, unahin natin yung nasa lumang tipan. Kasi may binabanggit dito tungkol sa mga pare na kailangan maghugas ng kamay at paa sa isang lalagyan. Tinatawag nilang, teka, ano ba tubig kasin? Muldumong o muldumyong? Muldumyong. Parang ang particular ng source natin dito, no? Bakit kaya ginagamit yung terminong Koreano? Magandang punto yan. Yung paggamit ng ganyang specific na term, nagpapahiwatig yan na yung pinagkukunan natin ng informasyon ay may particular na theological tradition kung saan mahalaga yung salitang yan. Okay. Ang muldumyong ay yung tanso o bronze laver at ang importante rito hindi lang yung paghulgas, kundi yung babala. Yung babala. Oo. Kasi nakasaad na kung hindi nila to gagawin bago pumasok sa templo, mamamatay sila. Teka, parang ang bigat naman ng parusa, kamatayan? Para lang sa hindi paghuhugas ng kamay at paa? Ano ba talaga yung dumi na tinutukoy dito at bakit tubig ang solusyon? Hindi naman siguro literal na putik lang yan. Hindi nga. Dito na pumapasok yung simbolismo. Ayon sa mga source, yung tubig sa muldumyong ay direktang kumakatawan sa salita ng Diyos. Okay. So, salita pala. Oo. Kaya ang paghuhugas ay hindi pisikal na paglilinis, kundi espiritual. Paglilinis mula sa kasalanan gamit ang salita. Kaya pala mabigat ang parusa. Kaya mabigat dahil ang paglapit sa kabanalan ng Diyos ng may dumi ng kasalanan ay imposible. Ito yung pundasyon at ito rin mismo yung idea sa likod ng sinabi ni Jesus sa Bagong Tipan, yung tungkol sa muling pagsilang sa pamamagitan ng tubig at espiritu. Oo. Yung tubig doon, ayon sa mga tekstong ito, ay ang salita. Kaya pala, at naaalala ko tuloy yung eksena sa Bagong Tipan na parang direktang kumukonekta rito. Yung kay Pedro? Oo. Noong hinugasan ni Jesus ang paa ng mga disipulo niya. Sobrang tindi ng reaksyon ni Pedro, di ba? Ayaw niyang pumayag. Parang isang malaking kahihiyan para sa kanya na ang Panginoon niya ang maghugas ng paa niya. Eksakto. At ang sagot ni Jesus kay Pedro, yun ang susi sa lahat. Kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Napakalalim. Oo. Dito ipinapaliwanag ng mga sources ang isang napakalalim na concept. Kahit daw ang isang tao ay nakapaligo na. Anong ibig sabihin yan, nakapaligo na? Ang ibig sabihin, nalinis na ng dugo ni Jesus sa krus para sa kapatawaran, kailangan pa rin niyang patuloy na hugasan ang kanyang paa. Sandali, linawin natin yan. So, ang paa dito, hindi literal na paa. Ano ang kinakatawan nito? Ang paa, sa interpretasyong ito, sumisimbolo sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa mundo. Okay. Yung mga kilos natin, yung mga gawa, yung mga desisyon natin sa araw-araw. Kasi dahil nabubuhay tayo sa isang makasalanang mundo, hindi maiiwasan na kumbaga madumihan yung mga paa natin. Gets ko. Kaya ang punto, ang kaligtasan ay hindi isang one-time event.
na pagkatapos ay bahala ka na. Hindi tapos agad. Hindi. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng paglilinis gamit ang salita ng Diyos. Wow! Ang laki ng implikasyon niyan para sa pang-araw-araw na buhay ng isang mananampalataya. So ibig sabihin, hindi sapat na minsan kang naniwala. Hindi sapat. Kailangan itong patunayan araw-araw. At dito na siguro pumapasok yung isa sa pinaka-controversial na ideya sa mga source na to, yung koneksyon ng pananampalataya at gawa. Oo, at napakadiin nito sa mga teksto. Yung argumento, simple at direkta eh. Anong sabi? Jesus, hindi ka tunay na naniniwala sa Kanya. Sinasabi rito na ang iyong mga gawa, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng kung ano talaga ang laman ng puso mo. So parang actions speak louder than words. Exactly. Hindi raw pwedeng sabihin na may pananampalataya ka, pero ang buhay mo ay salungat sa itinuturo niya. Gaya nga ng sinasabi, di ba, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Marami sigurong nakikinig ngayon ang magtataas ng kilay dyan. Sigurado. Kasi ang turo na nakasanay ng marami ay once saved, always saved. Na kapag tinanggap mo na si Kristo, sigurado na ang kaligtasan mo. Ano ang direktang sinasabi sa mga sources na to na parang sumasalunggat doon? Ang idinidiin kasi dito ay yung konsepto ng malayang kalooban or free will. Ayon sa pananaw na ito, binigyan tayo ng kalayaang pumili. At yung pagpiling yan, hindi natatapos sa isang desisyon. Araw-araw yan. Araw-araw pinipili nating sumunod o hindi. Maaaring piliin ng isang tao, kahit na nakilala na talikuran ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. Kaya ang kaligtasan ay hindi isang tiket na hawak na mo. Isa itong relasyon na kailangang alagaan. Kung ang ating mga gawa ang ebidensya, kung gayon, ang huling paghuhukom mo ay parang paglalahad ng lahat ng ebidensya. Dito binabanggit ang isa pang terminong Koreano, baekbojwa o baekbojwa, ang dakilang tronong puti. Oo, yun. Pero ang nakakagulat sa paliwanag dito ay, hindi raw ito para sa Diyos. Paano nangyari yun? Napakagandang tanong. Kasi kung iisipin mo, di ba ang Diyos alam na ang lahat? Oo naman. Alam niya kung sino ang sa Kanya at kung sino ang hindi, bago pa man magsimula ang paglilitis. Kaya ang tanong, para kanino ang paghuhukom na yon? Tara, kanino nga? Ang sagot, ayon sa mga sulating ito, ay para sa lahat. Nang nilalang, mga anghel, mga tao, lahat. Isa itong pampublikong paglilitis. Pampublikong paglilitis. Para saan? Para ipahiya yung mga makasalanan? Hindi. Ang layunin para ipakita ang perpektong katarungan at pag-ibig ng Diyos. Ang buhay ng bawat isa ay ilalantad, bawat gawa, bawat motibo, para maintindihan ng lahat sa sansinukob kung bakit iyon ang naging hatol. Para kapag sinabi ng Diyos, ikaw ay sa akin, o hindi kita kilala, walang sinuman, kahit isang anghel ang makakapagsabi na hindi patas ang Diyos. Wow! Tatanggalin nito ang lahat ng pagdududa. Ito ang ultimong pagpapatunay ng kanyang pagiging matuwid. Okay, so nagsimula tayo sa paghugas ng paa, tapos ngayon nasa isang cosmic courtroom na tayo? Kumbaga, Grabe ang paglaki ng scope, pero bumalik tayo sa tubig. Kung ang paghuhugas ay pang-araw-araw, may binanggit din sa mga source na mga malalaking bautismo sa kasaysayan, no? Yung minsan lang nangyari, tulad ng baha nung panahon ni Noah. yoo. Paano naging bautismo ang isang global na sakuna? Hongsuchimne ang tawag dito. Ang susi para maintindihan yan ay yung arko. Ang daong. Oo, yung arko sa simbolismo, si Kristo yon. Ang mga nasa loob nito, si Noah at ang pamilya niya, ay naligtas sa pamamagitan ng tubig. Teka, paanong sa pamamagitan ng tubig? Di ba yung tubig ang pumatay sa lahat? Ito yung nakakagulat na idea. Yung mismong tubig na naging instrumento ng paghatol sa buong mundo, siya ring instrumento na nagpalutang at nagligtas sa arko. Isang tubig, dalawang epekto. Paghatol para sa mga nasa labas, kaligtasan para sa mga nasa loob. Wow! Yan ang aha moment. Yung parehong elemento may dalawang magkasalungat na resulta. At sinasabi sa mga source na mauulit ang pattern na ito. Eksakto. Ikinukonekta ito sa mga huling araw. Tulad ng paglutang ng arko sa ibabaw ng tubig ng paghatol, sinasabi na ang mga martir naman ay itataas at tatayo sa isang yuribada. Yuribada.
Oo, or dagat na kristal. Habang ibinubuhos sa mundo ang 7 huling salot, sila ay nasa itaas, ligtas, nakatakas sa paghatol na yun. Parehong-pareho ang pattern. Napakalinaw ng paralel. At may isa pa, ang pagtawid sa dagat na pula. Honghe Chimne. Isa pa yan. Isa na namang malaking anyong tubig at isang grupo ng mga tao na tumatakas. Paano ito naging bautismo? Isa pa itong pagtutulad sa paglalakbay ng isang mananampalataya. Nung tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, para silang inilibing sa tubig at muling nabuhay sa kabilang pampang. Mula sa pagiging alipin. Iyan, sa Ehipto, tungo sa kalayaan. Oh, ang pagtawid nila ay isang akto ng pananampalataya na sumusunod kay Moises. Okay. Sinasabi sa mga sulatin na ito ay larawan ng mga martir na tatawid sa simbolikong dagat na kristal. Pero ngayon, ang sinusundan nila ay ang kordero, si Jesus. At habang tumatawid, inaawit nila ang awit ni Moises at ng kordero. Isang paglalakbay mula sa pagkaalipin sa kasalanan patungo sa bagong buhay. Okay, so may pattern tayo. Paglilinis, paghatol at kaligtasan sa pamamagitan ng tubig. Malinaw yan. Ngayon, ilipat natin yung focus sa isang tao na literal na nauugnay sa bautismo sa tubig. Si Juan Bautista, si John the Baptist. Oo. Sinasabi sa mga source na siya ang pinakadakila sa lahat ng propeta. Bakit? Mas marami ba siyang himalang ginawa? Hindi, ang kadakilaan niya ay wala sa mga himala kundi sa kanyang timing at mensahe. Timing. Oo. Kasi ang mga propeta tulad ni Isaiah at Jeremiah, nagpropasiya sila tungkol sa isang Mesiyas na darating pa lang. Pagkaraan pa ng maraming taon. Mensahe nila, may darating, pero si Juan siya lang ang nag-iisang propeta na nakatayo at naituro mismo ang Mesiyas na nasa harapan na nila. Wow, oo nga. Siya ang nagsabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang bautisma niya sa tubig, paghahanda lang yon, panawagan para magsisi at ihanda ang daan para sa bautismo sa Espiritu Santo at apoy na gagawin ni Jesus. Pero ito yung bahagi na lagi nakakalito para sa marami. Pati na mismo kay Juan, di ba? Oo, nagtaka siya. Kung ang bautismo ni Juan ay para sa pagsisisi ng kasalanan, bakit nagpabautismo si Jesus? Wala naman siyang kasalanan, parang teatro. Mismong si Juan nagsabi, ako dapat ang magpabautismo sa iyo. At ang sagot ni Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon, sapagkat sa ganitong paraan ay nararapat nating ganapin ang lahat ng katuwiran. Anong ibig sabihin nun? Ipinapaliwalamag ito ng mga source sa 2 antas. Sa unang antas, pagbibigay ng halimbawa, pero may mas malalim na dahilan. Ano yun? Ayon sa mga tala, kahit si Jesus ay Diyos, siya ay naging ganap na tao. Taglay niya ang tinatawag na katawang makasalanan. Hindi ibig sabihin na siya ay nagkasala, kundi taglay niya ang katawang tao na may kahinaan tulad ng sa atin. Okay. At dahil doon, kinailangan niya ang tulong at kapangyarihan ng banal na espiritu para maisakatuparan ang kanyang misyon at perpektong masunod ang Ama. So yung bautismo niya? Yon ang formal na pasimula ng kanyang ministeryo kung saan bumaba ang Espiritu Santo sa kanya. At pagkatapos nun, saan siya dilala ng Espiritu? Sa ilang, para tuksuhin ni Satanas. Tila may direktang koneksyon yung pagtanggap ng kapangyarihan at yung kasunod na pagsubok. Sakto. At yung agsubok na yon, sa ilang hindi lang simpleng tukso. Ikinokonekta ito ng mga source sa pinakaugat ng rebelyon sa langit. Paano? Ang akusasyon ni Satanas laban sa Diyos ay ito. Ang mga utos mo ay imposibleng sundin. Walang sino mang nilalang, anghel man o tao, ang kayang magmahal at sumunod sa iyo ng lubusan. So, ang argumento ni Satanas, depektibo ang batas ng Diyos. Oo. At sinasabi ng mga source na kung basta na lang winasak ng Diyos si Satanas noon, baka isipin ng ibang mga anghel, baka nga may punto si Satanas. Pinatahimik lang siya ng Diyos. May duda pa rin. May duda. Kaya ayon sa pananaw na ito, kailangan munang patunayan ng Diyos na mali si Satanas, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng ebidensya. At ano ang ebidensya? Si Jesus. Sa Jesus, ang perpektong ebidensya.
Pero higit pa roon, ginamit din ng Diyos ang mga martir, mga taong may kahinaan tulad natin na sa tulong ng biyaya ng Diyos ay nagawang sumunod hanggang sa kamatayan. Ah, Kapag nabuo na ang itinakdang bilang ng mga saksing ito, mapapatunayan sa buong sansinukob na ang batas ng Diyos ay hindi lang makatarungan, kundi posible ring sundin dahil sa pag-ibig. at doon. At sa puntong iyon, kapag napatanayan na ang lahat, saka palang huhusgaan si Satanas ng may ganap at kitang-kitang katarungan. Grabe. Mula sa paghuhugas ng kamay ng mga pari sa lumang tipan, napunta tayo sa isang cosmic legal case na nagpapatunay sa katarungan ng Diyos. Oo, sa harap ng buong sansinukob. Kaya, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Ang bautismo, sa pananaw na ipinipresenta ng mga source na ito, ay hindi isang litrato na kinuhan minsan. Ito ay isang pelikula. Magandang analogy yan. Isang panghabang buhay na proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng salita at pagpapatunay ng pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Ang sentral na ideya talaga ay pagbabago, transformation. Ang pagdaan sa tubig, literal man tulad ng sa Ilog Jordan o simboliko tulad ng pagtawid sa dagat na pula o pagpasok sa arko ay palaging nangangahulugan ng kamatayan ng dating pagkatao. May namamatay. Oo. At sa kabilang panig, may isang bagong pagkatao na lumilitaw. Isang pagkatao na nakaayon na sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ulit-ulit na idiniin sa ating mga source na ang ating mga gawa ang naghahayag ng tunay nating pinaniniwalaan. Kaya heto ang isang bagay na maiiwan sa iyo para pag-isipan. Sige? Kung ang buong buhay mo, bawat desisyon, bawat kilos, bawat salita, ay ipapalabas na parang pelikula para panoorin ng lahat, tulad ng inilarawan sa paghuhukom sa dakilang tronong puti, anong kwento ang isasalasay ng pelikula mo tungkol sa kung ano ang tunay mong pinaniniwalaan?